Dahil doon sa ano na TLB paraphrase daw, paliwanag ko ano ba ibig sabihin ng paraphrase. To paraphrase is to say something in different words than the author used. Its purpose is to say as exactly as possible what the writers of the scriptures meant, and to say it simply, expanding where necessary for a clear understanding by the modern reader. The Bible writers often used idioms and patterns of thought that are hard for us to follow today. Kaya pala mayroong paraphrase is para madaling maunawaan ang Biblia. Katunayan, yung 1:1 nakalagay dyan ang pasimula siya ang verbo. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Pero sa Paraphrase Bible nakalagay dito, before anything else, there was Christ. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Talagang isinulat nila na yung verbo Kristo yun ang Kristo. Mali ba yun? Ay, tama yun eh. Yun ang meaning ng paraphrase. As exactly, pinaliwanag kung ano talagang ibig sabihin nun. Dahil ang mga modern Jews ngayon hindi nakakaintindi ng mga sinaunang lingwahe. Pwede ba mag-deliverance sa sarili bago ko i-deliverance yung pamilya ko? Una, kailangan talaga na ma-renounce yung anumang involvement sa occultism, superstitious beliefs. At bago mag-deliverance, kailangan talaga na merong general confession dahil walang epekto yung prayer of deliverance kung nasa state of grace, state of mortal sin ang gumagawa niyan. So, kailangan renouncement of occultism and superstitious beliefs at mangungumpisal, general confession bago mag-deliverance sa sarili at sa buong pamilya. Natanong ko po kasi, Brad Wendell, kasi nung bata pa ko, lagi kami lumalapit sa albularyo, tapos pag birthday, mag-ihaw kami ng magkatay kami ng manok, tapos nilagyan kami ng aking ama sa noo ng cross gamit ang dugo. Kaya nga naitanong ko yun kung pwede ba man-deliverance. Renouncement muna ng occult practices, kapatid. At mas mabuti na kung meron man sa inyo na Office of Exorcism, may naka-assign na case officer dyan para magabayan kayo. Dahil tingnan niyan kung gaano na talaga kalalim ang tinatawag na contamination. Dahil kung mas malalim na ang contamination, dapat ang office ang gumagawa niyan. Pero tandaan din natin yung sabi ni Father Chad Referger na kahit na ng dating chief exorcist sa Vatican na ang isang sacrament of reconciliation, confessal, ay equivalent of 100 solemn exorcism. Basta nandiyan ang tunay na act of contrition. So, ibig sabihin, mas mabuti talaga na gawin yung tunay na act of contrition at mangungumpisan. Sige po. Salamat po. Ay, yung may tanong po kasi may nagtanong kanina tungkol sa deliverance. Kasi dito sa amin sa Apostolic Vicariate of Calapan, wala namang ganyang office. Walang office, walang ministry. Kumbaga, nakita ko lang sa Archdiocese of Manila, diyan sa inyo sa I think sa Cebu ba yan? Sa Cebu? All. Every morning po,
ginagawa ko yung prayer ni ano ni Father Sikia, yung protection, Mm-mm. tapos kasi pagka pumupunta ako basta everyday ginagawa po yan kasi malimit po pumupunta ako sa mga may sakit. Lalo na kapag linggo, nagbibigay ng communion. Naalala ko po yung dapat ay nasa state of grace muna yung mga nagbibigay. Kasi doon sa aming rito, na kapag bago kami magbigay ng communion, ay may holy water kami. Ina-allowed kami wisik ng holy water doon sa may sakit at saka doon sa kwarto kung saan siya nag-i-stay. My question is, meron bang deliverance aspect doon sa ginagawa namin o exorcism aspect doon sa ginagawa namin? Okay, so ibig sabihin, ano po kayo, tabag po kayo, brother, yung minister, Lay minister. so magbigay kayo ng communion sa may sakit. Opo. Then, tapos mag-bless po kayo ng holy water. Kasama po siya doon sa aming rito na inallowed sa amin ng aming diocese bago kami naandun yung magsisimula magbibisik muna kami ng siyempre sign of the cross, then after that pagbibisik ng banal na tubig so may sakit at saka doon sa kwarto kung saan siya naandun. Then after that naandun yung pag-amin sa kasalanan, then pagbasa ng Biblia, then ama namin, then yung pagbibigay na ng communion. Yun yung kasi yung aming ginagawa. Ang sinunod ninyo, ang yung rito yung Rito po ito na allowed sa inyong parokya. Dito po sa Apostolic Vicarate of Calapan. So, anong intention sa rito? Pag-bless lang o pag-cast out? Sa prayer, sa rito? Pag-bless lang po, pag-bless. Kasi ang content ay nawa ang tubig nito ay maging kasangkapan doon sa pag-alala doon sa binyag. Okay. So, pero dahil ako ay kumbaga mahilig ako dun sa ganito. Tapos sa amin kasi sa parish walang mahilig doon na nagbabasa, gumagamit ng libro. Even yung mga prayer ni Father Sikia, etc. Walang may ganong hilig. Ako, pag ginagawa ko yon parang may ibang intention kasi ang akin siyempre yung retaliation. Kasi everyday naman nagdadasal ako to protect my family. Protektahan din ako. Parang gano'n. Kasi nga po, ang pinupuntahan ko may sakit. At siyempre, sige, Bradwin. yes po. Go ahead, Bradwin, go ahead. Yung bilang lay minister, bro, yun lang pinahintulot sa parish priest at diocese mo ang gawin mo. Pwede kang mag-deliverance sa sarili at sa miyembro ng pamilya mo. No? At hindi ka pwedeng mag-deliverance sa outside ng pamilya mo. Dahil alam natin na yung tinalakay ni Father Chad Referger na ang demonyo ay very legalistic. Anong ibig sabihin? Na hindi siya after sa good intention natin. After siya sa legality kung hanggang saan ang authority natin. Walang pagkakaiba yan sa alang lisensya at permit to carry. Pero ang intention mo ay dinala ko itong barel para sa pagdipinsa sa aking sarili. So, yun ay good intention. Pero sa paghuli na sa legality, wala pong kinalaman yung good intention. Kailangan legal talaga ang dala.
ganon din ang deliverance. Kailangan under sa Office of Exorcism o kaya'y under sa Office of the Bishop. Brother, Opo, naunawaan ko naman po yun. Yung ganong kasi nga, kumbaga madami na akong seminar tapos lagi din ako nakikinig kay Father Siquia. Then siyempre yung mga nagbabasa din ako ng libro niya. Naunawaan ko naman po yun. Ang point ko lang, siyempre, dahil ako ay dahil bukas ako sa ganon, everyday talaga, ginagawa ko po yun sa akin sarili para ako kahit pa paano ay protected din habang dinadala ko naman para sa mga may sakit sa may Brother. sakit yung communion. Yun lang. brother, yung mag-bless kayo ng nandyan sa rito ng dala-dala mo, kasali sa rito mo? Pero hindi po siya, sabi ko nga sa kanila, hindi ito katulad ng ginagawa ng pare na pagbibless. Ang ito po kasi ay pag-alala, yung pagwisik namin, pag-alala, ang balang tubig nito ay pag-alala doon sa binyag na tinanggap. Yun, alagi, ang nasa rito mo yung kailangan magtapos na kayo magpag-communion, nasa rito ninyo na mag-bless ng holy water. Nandun po yung So, ang intention para pag-alala ng bautismo. Apo. Babasahin ko po yung, siyempre So, di dili, ko hindi intention na mag-deliverance po kayo. hindi po yan. So, ang problema dyan, makatrigger yun ng pag isang bahay is infested. Isa sa mga sample, Bradwin, yung bahay na infested na na-bless sa pare, nag-manifest ng mga fallen angel, yung mga, dahil yung bahay infested, pero ang intention, hindi yung pag-cast out, pag-bless lang. So, delikado yun, brother, kung isalin ninyo na kahit pa ang intention nyo ay pag-alala lang. Pag-bless rito ninyo, ha? Na pag-alala lang sa ating binyag dahil ang tubig ay nagsimbolo po sa ating bautismo ayon sa 1 Peter chapter 20, 19 to 20. Pero pagka matrigger yung isang bahay na infested dahil holy water yung i-bless nyo, so kahit ba hindi intention yung kayo pag-deliverance sa yung bahay. So delikado yun. Bradwell? Okay, Okay. kung yun ang pahintulot, kahit kasi may authority po kami ng ang authority, pero hindi forecast out po ito. Hindi kahit po siya naman forecast. kahit naman dito, brada, pag magpa-communion, Apo. kabahagi yung pag-bless gamit ang holy water. Tama Pero po, hindi tama. intention yung pag-deliverance sa bahay o kaya pag-bless ng bahay. Yun lang, po. tubig, holy water ay nagpaalala sa binyag na natanggap natin. Sir, balag ito po, aking babasahin po ng yung pong ginagamit namin. Ang banal na tubig nawang ito ay magpaalala ng pakikiisa sa kamatayan at pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Yun lang po. Yun. Pinahintulutan yan. Basta di lang yun dagdagan ng deliverance dahil Hindi naman po, wala po ay kailangan talaga wala naman po may akong authority. additional. Pero Bradwell, po. naalala ko yung share ni Brother Rule, yun ang ginawa nila ni Brother Rule sa Holy Child Parish na magpa-communion na may sakit at mag-bless parang pagsimbolo ng ating yung holy water sa ating bautismo, ating binyag. Pero kung hindi ko nakalimutan, may na-share si Brother Rule na may isang bahay na infested na trigger yung bahay na infested dahil nag-bless sila. So hindi yun, isa yun sa mga delikado, Brother. Yung sa experience nila ni Brad Rule sa Sir, kaya nga po everyday po ito kasama na po sa akin yung prayer ng protection, talagang ginagawa ko po lang. kahit na ang intention na ay simbolo lang po sa ating bautismo, bisarito ninyo, pero pag ang yung holy angel, basta holy water na sacramentals na, so isa yun sa mga delikado, pero dapat tayo, protected tayo, nasa state of risk po tayo palagi. Opo. Yun na lang, first siguro, brother, Opo, sige po. sundin Yun mo po. first. Basta okay lang siyempre susundin ko po itong rito na ibinigay sa amin. At ito naman po siyempre yung allowed. Po.
Salamat po.